ipapaabort mo ang bata. Ang mga salita ay kasing lamig ng yelo. Hindi ito pakiusap, hindi mungkahi. Ito ay isang utos. Binitawan ni Althea ang kutsara. Gumawa ito ng matinis na kalansing nang bumagsak sa mamahaling plato. Sa loob ng naglalakihang mansyon ng mga Sandoval, sa gitna ng hapagkainan na puno ng pagkain na hindi niya magawang nguyain, ang tanging tunog na yon ay parang isang putok ng baril sa katahimikan. Napako ang kanyang tingin kay Doña Elvira Sandoval, ang kanyang biyenan. Nakaupo ito sa kabisera ng mesa, tuwid na tuwid ang likod. Ang buhok na may mga bahid na ng kulay pilak ay nakaayos sa isang perpektong pusod. Walang bakas ng anumang emosyon sa mukha nito. Para itong isang reyna na naglalabas ng hatol sa isang hamak na alipin. Hindi ko po kayo maintindihan. Halos pabulong na sabi ni Althea. Ang kanyang boses ay nanginginig. Isang matalim na tingin ang ipinukol sa kanya ni Doña Elvira. Huwag kang magkunwari na hindi mo ako narinig. Althea, malinaw ang sinabi ko. Aalisin mo ang dinadala mo. Napalingon si Althea sa kanyang asawa, si Mateo, na nakaupo sa kanyang tabi. Naghahanap ng tulong, naghahanap ng kakampi. Ngunit si Mateo ay nakayuko. Ang mga mata ay nakatutok sa kanyang sariling plato na para bang iyon ang pinakainteresanteng bagay sa buong mundo. Hindi nito magawang salubungin ang kanyang tingin. Isang matinding kirot ang gumuhit sa puso ni Althea. Ang kaba ay unti-unting pumalit sa pagkalito. Kaninang umaga lang, ang mundo niya ay puno ng kulay. Naaalala pa niya ang pakiramdam. Nakatayo siya sa loob ng banyo, nanginginig ang mga kamay, habang hawak ang maliit na puting bagay na yon. 2 linyang kulay rosas, malinaw na malinaw. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang mga luha ng kaligayahan ay sunod-sunod na pumatak mula sa kanyang mga mata. Isang milagro, isang maliit na buhay na nabubuo sa loob niya. Bunga ng pagmamahalan nila ni Mateo. Sa wakas, matutupad na ang pangarap niyang magkaroon ng isang buong pamilya. Isang pamilya na tatanggapin siya. Inisip niya kung paano niya sasabihin kay Mateo. Susorpresahin niya ito pag-uwi nito galing opisina. Magluluto siya ng paborito nitong pagkain at pagkatapos, ipapakita niya ang maliit na kahon na naglalaman ng isang pares ng sapatos ng sanggol. Naisip niya ang magiging reaksyon nito. Ang gulat, ang ngiti, ang pagyakap sa kanya ng mahigpit. Naisip din niya si Doña Elvira. Marahil sa pagkakataong ito, sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang apo, ay matatanggap na rin siya ng matanda ng buong buo. Marahil ay ito na ang magiging tulay para maging tunay siyang bahagi ng pamilya Sandoval. Ngunit ang pangarap na yon ay winawasak ngayon sa bawat paghinga niya. Pero, bakit po? Tanong ni Althea. Ang boses ay basag na. Apo niyo po ito. Dugo at laman ng mga Sandoval. Diyan ka nagkakamali. Malamig na tugon ni Doña Elvira habang maingat na pinuputol ang kanyang steak. Ang batang yan ay hindi magiging isang Sandoval. Isa lamang itong bahid. Isang mantsa sa ating pangalan. Mansa? Hindi makapaniwalang ulit ni Althea. Paano niyo po nasasabi yan? Itinigil ni Doña Elvira ang pagkain at tiningnan siya ng diretso sa mga mata. Ikaw, Althea, ay isang mahusay na scientist. Kinikilala ko yan. Ngunit hanggang doon na lamang iyon. Ang iyong dugo, ang iyong pinagmulan. Hindi ito karapat-dapat na humalo sa amin. Pumayag akong maikasal ka sa anak ko dahil sa iyong talino, hindi para bigyan kami ng isang bastardo na magdadala ng kahihiyan sa aming legasya. Ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Althea. Ramdam niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Muli siyang lumingon kay Mateo. Mateo, pakiusap, sabihin mo sa ina mo, anak natin ito. Sa wakas, ay nag-angat ng tingin si Mateo. Ang mga mata nito ay puno ng pagkabalisa at takot. Takot sa sarili nitong ina.
Mama, baka naman po pwedeng pag-usapan natin ito. Mahinang sabi ni Mateo. Wala nang dapat pag-usapan. Matigas na sabi ni Doña Elvira. Bukas na bukas, pupunta kayo sa doktor. Ako na ang bahala sa lahat. Hindi, mariing sabi ni Althea, isang bagong lakas na nagmula sa takot para sa kanyang anak, ang biglang umusbong. Hindi ko gagawin yan. Anak ko ito. Isang mapanganib na kislap ang gumuhit sa mga mata ni Doña Elvira. Wala kang pagpipilian habang dala mo ang apelidong Sandoval, susunod ka sa akin. At kung hindi, huminto ito, hinayaang lumutang sa hangin ng banta. Tumayo si Althea. Nanginginig ang kanyang mga binti. Mateo, halika na. Umuwi na tayo. Ngunit si Mateo ay hindi gumalaw. Nanatili itong nakaupo, nakayuko. Iniwan sila ni Doña Elvira sa hapagkainan. Ang mga yabag nito ay maririnig sa sahig na gawa sa marmol. Naramdaman ni Althea na parang unti-unting nauubos ang hangin sa silid. Lumuhod siya sa harap ni Mateo. Hinawakan ang mga kamay nito. Malamig ang mga iyon. Mateo, pakiusap. Labanan mo naman siya. Ipaglaban mo naman tayo. Ang anak natin. Umiling si Mateo. Hindi pa rin tumitingin sa kanya. Hindi mo naiintindihan, Althea. Ang alin ang hindi ko naiintindihan? Halos pasigaw na tanong niya. Ang pagtitimpi ay nawawala na. Naipapatay ng sarili mong ina ang sarili mong anak? At wala kang gagawin? Patawarin mo ako, Althea. Bulong ni Mateo. At sa wakas, ay tumulo ang isang butil ng luha mula sa mga mata nito. Wala akong magawa. Inayi ko siya. Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ni Althea. Ang sakit ng mga salita ni Doña Elvira ay walang-wala kumpara sa sakit ng pagtataksil na nakikita niya ngayon sa lalaking pinangakuan niya ng habambuhay. Tumayo siya. Umatras palayo na para bang si Mateo ay may nakakahawang sakit. Ang pagmamahal na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang malalim na hukay ng kawalan. Nagsimulang pumatak ang ulan sa labas. Ang tunog nito ay tila nakikidalamhati sa kanya. Paano siya aalis dito? Saan siya pupunta? Wala siyang ibang pamilya. Wala siyang kaibigan na malalapitan na hindi konektado sa mga Sandoval. Napasandal siya sa pader, ang mga tuhod ay nanghihina. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Hindi ko hahayaang saktan kanila, anak. Biglang bumukas ang pinto ng dining hall. Nakatayo doon si Lucas Serrano, ang pinsan ni Mateo. Basa ang kanyang buhok at damit dahil sa ulan. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang mga mata ay matalim, habang pinag-aaralan ang eksena sa harap niya. Lucas, anong ginagawa mo dito? Naguguluhang tanong ni Mateo. Hindi pinansin ni Lucas si Mateo. Ang kanyang tingin ay nakatuon lamang kay Althea. Nakita niya ang pamumula ng mga mata nito, ang bakas ng mga luha sa pisngi, ang desperasyon. Narinig ko ang lahat. Simpleng sabi ni Lucas, ang boses ay mababa at may diin. Lumapit ito sa kanya. Althea, tayo na. Hindi nakakilos si Althea. Gulat, naguguluhan. Hinawakan ni Lucas ang kanyang braso, marahan ngunit may diin. Wala ka ng oras. Kapag hinayaan mo ang umaga na dumating, huli na ang lahat. Magtiwala ka sa akin. Isang bahagi ng isip ni Althea ang sumisigaw na huwag. Ngunit ang mas malaking bahagi, ang isang ina na gustong protektahan ang kanyang anak, ay kumapit sa nag-iisang kamay na inilahad sa kanya. Saan mo siya dadalhin? Gulat na tanong ni Mateo. Sa wakas ay tumayo. Sa lugar kung saan hindi siya masasaktan ng pamilya mo. Malamig na sagot ni Lucas bago hinila si Althea palabas ng silid. Tumakbo sila. Ang marangyang pasilyo, ang mga mamahaling palamuti, ang mga larawan ng pamilya Sandoval. Lahat ay lumabos sa kanyang paningin na puno ng luha. Paglabas nila ng mansyon, sinalubong sila ng malakas na buhos ng ulan. Malamig, nakakagising.
Isinakay siya ni Lucas sa kotse nito. Mabilis nitong pinaandar ang makina at pinaharurot paalis sa bakuran ng mansyon na para sa kanya ay naging isang kulungan. Habang papalayo sila, sa gitna ng pag-agos ng kanyang mga luha, napatingin si Althea sa side mirror. Sa bintana sa ikalawang palapag ng mansyon, nakita niya ang isang anino. Ang anino ni Mateo. Nakatayo lang ito doon, hindi gumagalaw. Habang pinapanood silang mawala sa dilim at sa lakas ng ulan, napapikit si Althea, ramdam ang bigat sa kanyang dibdib. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Ang kanyang asawa, ang kanyang pamilya, ang kanyang mga pangarap. Ang tanging natitira sa kanya ay ang isang pangakong binuo niya para sa sarili. Poprotektahan na niya ang buhay sa loob niya. Kahit anong mangyari, 5 taon na ang lumipas. Mula sa bintana ng kusina, pinanood ni Lucas si Althea. Ang sinag ng umaga ay malumanay na tumatama sa mukha nito habang dinidiligan nito ang mga halaman sa kanilang maliit na hardin. Isang maliit at simpleng bahay sa Antipolo, malayo sa karangyaan at lamig ng mansyon ng mga Sandoval. Ito ang kanilang naging kanlungan, ang kanilang santuwaryo. Ang amoy ng sinangag at kapeng barako ay pumuno sa hangin. Para kay Lucas, ito ang amoy ng tahanan. "Papa Lucas, can you pass the book please?" Napalingon si Lucas. Nakaupo sa mesa si Celeste. Ang kanyang maliit na salamin ay bahagyang dumulas sa kanyang ilong. Sa edad na 4 na taon, binabasa nito ang isang makapal na libro na may pamagat na Introduction to Astrophysics. Sa tabi nito, ang kakambal nitong si Kael ay tahimik na binubuo ang isang komplikadong modelo ng isang tulay gamit ang maliliit na piraso ng kahoy. Hindi ito nagsasalita, ngunit ang konsentrasyon sa mukha nito ay higit pa sa isang ordinaryong bata. Inabot ni Lucas ang libro. "Here you go, Smarty Pants. Dahan-dahan lang sa pagbabasa. Baka maubos mo lahat ng libro sa mundo." Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Celeste bago ito muling binaling ang atensyon sa libro. Napangiti si Lucas. Sila ang kanyang milagro, ang 2 maliliit na taong ito na naging sentro ng kanyang mundo mula nang isilang sila. Sila at ang kanilang ina. Pumasok si Althea sa kusina. May daladalang isang basket ng sariwang kamatis. Ang kanyang buhok ay nakatali lang sa isang simpleng ponytail at wala siyang suot na kolorete sa mukha. Ngunit para kay Lucas, ngayon siya pinakamaganda. Malayo sa Dr. Althea Reyes na nakilala niya noon, isang babaeng palaging sinusubukang maging perpekto para sa pamilyang hindi naman siya tunay na tinanggap. Ang Althea sa harap niya ngayon ay malaya. Totoo. "Ang aga mo namang nag-aalmusal ng libro, Celeste," bati ni Althea sa anak, sabay halik sa tuktok ng ulo nito. "Kael, anak, malapit mo na bang matapos yan?" Isang tango lang ang isinagot ni Kael, hindi inaalis ang tingin sa kanyang ginagawa. Naupo si Althea sa tapat ni Lucas. "Okay ka lang. Ang lalim ng iniisip mo." Ngumiti si Lucas. "Okay lang. Iniisip ko lang kung gaano nakalayo ang narating natin." Tumingin si Althea sa mga anak nila at isang ngiti ang pumuno sa kanyang mukha. Isang ngiti na abot hanggang sa kanyang mga mata. At pagkatapos, tumawa siya ng marahan. "Oo nga, ano? Sinong mag-aakala?" Ang tawang yon. Para kay Lucas, iyon ang pinakamahalagang tunog sa buong mundo. Naaalala pa niya ang gabing iyon. 5 taon na ang nakalipas. Ang babaeng isinakay niya sa kanyang kotse ay wasak, basag. Ang mga mata ay walang buhay. Inabot ng halos 1 taon bago niya muling nakitang ngumiti si Althea at 1 pang taon bago niya narinig itong tumawa. Ang tawang iyon ang nagsisilbing musika sa tahimik niyang mundo. At ipinangako niya sa sarili niya, gagawin niya ang lahat para hindi na muling mawala ang musikang iyon. Natapos ang almusal sa isang masayang kwentuhan tungkol sa mga bituin at mga planeta na pinangunahan ni Celeste.
Si Althea ay matiyagang sumasagot sa bawat tanong, habang si Lucas ay kontento ng pagmasdan silang tatlo. Ito ang pamilyang hindi niya inaasahan, ngunit ito ang pamilyang buong puso niyang niyakap. Pagkatapos ng umaga, habang si Althea ay nasa maliit na silid na ginawa nitong laboratorio at ang mga bata ay natutulog, pumasok si Lucas sa kanyang kwarto. Ang kapayapaan na naramdaman niya kanina ay unti-unting naglaho. Binuksan niya ang ilalim na drawer ng kanyang aparador. Mula sa ilalim ng mga nakatuping damit, kinuha niya ang isang lumang Manila folder. Sa loob nito ay isang kupas na larawan, isang lalaking nakangiti, mas matanda sa kanya ng ilang taon, ang kanyang ama. Sa likod ng larawan ay isa pang folder, mas makapal, na may logo na pamilyar sa kanya. Ang logo ng Legacy Pharmaceuticals. Napatitig siya sa logo at ang pamilyar na galit ay muling umakyat sa kanyang dibdib. Isang galit na sinubukan niyang ibaon sa loob ng 5 taon para kay Althea at sa mga bata. Ang kumpanyang yun, si Doña Elvira Sandoval, sila ang dahilan kung bakit maaga siyang naulila. Hindi lang nila niloko at ninakawan ng kumpanya ang kanyang ama. Naniniwala siyang may kinalaman din sila sa biglaan at misteryosong aksidente nito sa laboratorio. Ngunit wala siyang sapat na ebidensya. Wala siyang kapangyarihan para labanan ng isang Sandoval. Nang gabing iligtas niya si Althea, hindi lang yun dahil sa awa. Iyon ay dahil nakita niya sa mga mata nito ang parehong sakit at kawalan ng katarungan na naramdaman ng kanyang ama. Ang pagtulong kay Althea ay naging isang paraan para kahit paano ay mabigyan niya ng hustisya ang alaala ng kanyang ama. Ngunit ngayon, habang tinitingnan niya ang larawan, nararamdaman niya ang pagkakasala. Masaya na siya. Masaya na sila ni Althea. Hindi ba dapat ay kalimutan na niya ang nakaraan? Hindi ba dapat ay mag-focus na lang siya sa hinaharap? Isinara niya ang folder at ibinalik ito sa lalagyan. Ngunit alam niyang ang galit ay nandoon pa rin. Natutulog, naghihintay ng tamang pagkakataon para magising. Gabi. Ang mga bata ay mahimbing nang natutulog. Magkatabing nakaupo sina Althea at Lucas sa sofa, nanonood ng balita sa TV. Si Althea ay nakasandal sa kanyang balikat. Isang komportableng katahimikan ang namamagitan sa kanila. Ito ang paborito niyang parte ng araw. Ang sandaling sila na lang dalawa. Biglang isang commercial ang umre. Makukulay na eksena. Mga masayang buntis na humihimas sa kanilang malalaking tiyan. Isang malambing na boses ng babae ang nagsasalita. Para sa isang malusog na bukas. Para sa isang matalinong anak. Ang pinakabagong handog mula sa Legacy Pharmaceuticals, Vitamam Premium. Ang pangalan ng produkto ay lumabas sa screen. Nakasulat sa isang eleganteng font. Sa ilalim nito ay ang tagline, para sa legasiya ng kinabukasan. Legasiya. Ang salitang yon ay parang isang sampal. Naramdaman ni Lucas ang biglang paninigas ng katawan ni Althea. Okay ka lang? Tanong niya. Hindi sumagot si Althea. Ang mga mata nito ay nanlalaki, nakatutok sa screen ng TV. Ang remote control na hawak nito ay biglang nalaglag sa sahig. Ang kulay sa kanyang muka ay unti-unting nawala, napalitan ng isang nakakakilabot na pamumutla. Nagsimula itong manginig. Althea? Hinawakan ni Lucas ang kanyang balikat. Althea, anong nangyayari sa'yo? Dahan-dahan itong itinaas, ang nanginginig na kamay, at itinuro ang telebisyon. Ang boses nito ay halos hindi marinig. Isang pabulong na puno ng pagkabigla at takot. Lucas, formula ko yan. Napatingin si Lucas sa TV pagkatapos ay pabalik kay Althea. Ninakaw nila ang formula ko. Pinatay ni Lucas ang telebisyon. Ang biglaang katahimikan sa sala ay mas nakakabingi pa kaysa sa ingay ng commercial kanina. Tanging ang mahinang tunog ng mga kuliglig sa labas at ang nanginginig na paghinga ni Althea ang maririnig. Althea, huminahon ka, sabi ni Lucas. Hinawakan ang magkabilang balikat nito. Malamig ang balat nito. Sigurado ka ba?
Tumingin sa kanya si Althea. Ang mga mata ay nanlalaki pa rin sa pagkabigla. Ngunit ngayon ay may bahid na ng apoy. Isang apoy na 5 taon nang natutulog. Sigurado ako, Lucas. Maringas sabi niya. Ang pangalan, ang packaging, ang tagline na Legasiya. Lahat ng yan, ako ang nag-isip. Iyon ang prenatal formula na dinedevelop ko bago mangyari ang lahat. Ang proyekto ng buhay ko, ang dapat sanang magiging para sa mga anak ko. Ang sakit sa kanyang boses ay parang isang punyal na tumusok sa puso ni Lucas. Ang pagtataksil na dinanas ni Althea, 5 taon na ang nakalipas, ay muling bumabalik sa ibang anyo, ngunit kasing sakit pa rin. Mga magnanakaw, bulong ni Althea. Ang mga kamay ay naikuyom sa ibabaw ng kanyang kandungan. Pagkatapos ng lahat ng ginawa nila sa akin, ninakaw pa rin nila ang pag-aari ko. Hindi na ito ang Althea na takot. Ito ang Dr. Althea Reyes, ang scientist, ang inventor, at ngayon, nasasaktan ng kanyang profesional na dangal kasabay ng kanyang puso. Tumayo si Althea at nagsimulang maglakad-lakad sa sala. Ang isip ay malinaw na tumatakbo ng mabilis. Hindi pwedeng basta na lang nila itong gawin. Intellectual property ko yan. Hindi ko man nairehistro sa ilalim ng pangalan ko dahil buntis ako noon at abala. Pero lahat ng research notes, lahat ng data, nasa akin. Nasa iyo pa? Tanong ni Lucas. Tumango si Althea. Nasa isang lumang hard drive. Itinago ko. Hindi ko na binalikan dahil masakit. Pero nandoon lahat. Isang plano ang unti-unting nabubuo sa isip ni Althea. Ang determinasyon ay pumalit sa pagkabigla. Kailangan nating patunayan na sa akin ang orihinal na formula. Sabi niya, mas para sa sarili kaysa kay Lucas. Kailangan kong makita kung ano ang binago nila, kung may pagkakaiba sa produkto na nasa merkado kumpara sa orihinal kong disenyo. Umupo sila sa dining table. Ang dating payapang gabi ay naging isang biglaang war room. Kinuha ni Althea ang kanyang laptop at sinimulang is-search ang lahat ng impormasyon tungkol sa Vitamom Premium. Si Lucas naman ay kinuha ang kanyang cellphone. Halos hating gabi na nang matapos sila sa kanilang paunang pananaliksik. Sabi dito, highly successful ang launch nila. Sabi ni Althea, ang boses ay may bahid ng pait. In-endorse ng mga sikat na doktor. Libo-libong bote na ang naibenta. Samantala, may tinitingnan si Lucas sa kanyang cellphone. May kilala akong pwedeng tumulong. Isang lumang kaibigan. Maaari siyang makakuha ng sample ng produkto para sa atin nang hindi tayo natutunton. Tumingin si Althea kay Lucas. Nakita ang seryosong ekspresyon sa mukha nito. Nakita niya ang galit na pamilyar sa kanya. Ang parehong galit na nag-udyok dito na tulungan siya 5 taon na ang nakalipas. Lucas, mahinang sabi niya, hindi mo kailangang gawin to. Kailangan, Althea. Mabilis na sagot ni Lucas. Ang ginawa nila sa'yo. Pareho lang sa ginawa nila sa pamilya ko. Matagal na akong naghihintay ng pagkakataon. Sa sandaling iyon, hindi na lang ito tungkol sa formula ni Althea. Naging laban na nilang dalawa. Pero paano tayo makakakuha ng impormasyon mula sa loob ng legacy? Tanong ni Althea. Kailangan natin ng access sa kanilang laboratorio, sa kanilang mga dokumento. Napaisip siya. Isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip. Isang pangalan mula sa nakaraan. Si Dr. Santos, sabi ni Althea. Si Ricardo Santos. Kasama ko siya sa R&D noon. Isa siya sa mga pinagkakatiwalaan ko. Mabait siyang tao. Baka pwede siyang tumulong. Nag-aalangan si Lucas. Delikado yan para sa kanya, Althea. Kalaban natin ang mga Sandoval. Alam ko, sabi ni Althea. Pero kailangan nating subukan. Kinuha ni Althea ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap ang numero ni Dr. Santos sa kanyang mga lumang contact. Nagdasal siya na sana ay hindi pa nito pinalitan ang numero nito. Nagring ito. 1,
dalawa. 3 beses, click. Hello? Isang pamilyar na boses ang sumagot. Medyo nag-aalangan. Ricky? Sabi ni Althea. Sinubukang gawing kalmado ang kanyang boses. Si Althea to, Althea Reyes. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Narinig ni Althea ang malalim na paghinga mula sa kabilang linya. Althea, Diyos ko, buhay ka. Halos pabulong na sabi ni Dr. Santos. Halata ang gulat at takot sa boses nito. Akala namin, akala ng lahat, na wala ka na lang. Mahabang kwento, Ricky. Sabi ni Althea. Pero kailangan ko ng tulong mo. Ipinaliwanag ni Althea ang tungkol sa Vitamam Premium. Habang nagsasalita siya, nararamdaman niya ang tensyon sa kabilang linya. Hindi ko pwedeng gawin yan, Althea. Mabilis na sagot ni Dr. Santos. Mahigpit ang seguridad dito. Alam mo kung gaano kadelikado si Doña Elvira. Ricky, pakiusap. Pagmamakaawa ni Althea. Formula ko yan, ninakaw nila. Kailangan ko lang ng patunay. Kahit anong dokumento na magpapakita ng petsa kung kailan sinimulan ng proyekto. Kahit ano. Narinig ni Althea ang pag-aalangan sa paghinga ni Dr. Santos. Alam niyang malaki ang hinihiling niya. Isinusugal nito ang trabaho at kaligtasan nito. Para ito sa mga anak ko. Dagdag ni Althea, ang boses ay halos mababasag. Para ito sa kanila. Ilang sandali pa ng katahimikan. Pagkatapos, isang buntong hininga. Sige, sabi ni Dr. Santos. Titingnan ko ang magagawa ko. Pero mag-ingat ka, Althea. Mag-ingat kayong maigi. Tawagan kita ulit. Pagkatapos ng tawag, napaupo si Althea sa upuan, ramdam ang pagod. Ang adrenaline na nagpatakbo sa kanya kanina ay unti-unting nawawala, napapalitan ng pag-aalala. Sa tingin mo tutulong siya? Tanong ni Lucas. Umaasa ako, sagot ni Althea. Lumipas ang 2 araw na puno ng tensyon. Bawat tunog ng cellphone ni Althea ay nagpapakaba sa kanya. Sa wakas, isang gabi, habang hinahanda niya ang hapunan, isang unknown number ang tumawag. Sinagot niya ito kaagad. Hello? Althea, isang nagmamadali at takot na boses ang narinig niya. Si Dr. Santos, ang kanyang paghinga ay mabigat. Nakuha ko na. Pero, Althea, mag-ingat ka. Anong nakuha mo, Ricky? Anong ibig mong sabihin? May mali sa formula, may binago sila, at may mga report na ng komplikasyon. Komplikasyon? Anong klaseng komplikasyon? Tanong ni Althea, ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Hindi ko alam ang detalye, nakalakang mga files, pero biglang narinig ni Althea ang isang malakas na kalabog sa kabilang linya na sinundan ng isang sigaw. Ricky? Ricky, anong nangyayari? Sigaw ni Althea sa telepono. Walang sagot. Tanging ang tunog ng putol na linya. Tuot! 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 Nabitawan ni Althea ang cellphone. Bumagsak ito sa sahig ng kusina. Ang screen ay nabasag. Napatingin siya kay Lucas. Ang mukha ay puno ng isang bagong uri ng takot. Hindi na ito takot para sa kanyang sarili, kundi takot para sa ibang tao. At isang nakakakilabot na tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Anong kasamaan ang nagawa nila sa kanyang formula? Ang opisina ni Mateo Sandoval ay nasa 30 palapag ng Legacy Tower. Mula sa salaming pader, tanaw niya ang buong lungsod ng Maynila, isang dagat ng mga gusali at abalang kalsada. Ang kanyang mesa ay gawa sa mamahaling dark mahogany. Ang upuan niya ay malambot na katad. Sa pader ay nakasabit ang mga parangal na natanggap ng kumpanya. Vice President, Legacy Pharmaceuticals. Ang titulo ay nakaukit sa isang gintong plaque sa kanyang mesa. Ngunit para kay Mateo, ito ay isang kasinungalingan. Isa siyang tau-tauhan, isang prinsipe na walang kaharian, isang anino lamang ng kanyang ina. Binuksan niya ang gitnang drawer ng kanyang mesa.
Sa ilalim ng mga importanteng dokumento at mamahaling ballpen, may isang maliit na sobre. Dahan-dahan niya itong kinuha. Sa loob nito ay isang litrato. Kupas na ito sa mga gilid. Isang larawan nilang dalawa ni Althea. Kuha noong kanilang honeymoon. Nakangiti sila pareho. Masaya. Walang kamalay-malay sa hinaharap. Si Althea, ang kanyang buhok ay hinahangin. Ang mga mata ay kumikinang sa sikat ng araw. Ganoon niya ito gustong alalahanin. Bago nabasag ang lahat. 5 taon. 5 taon na siyang ginigising ng parehong bangungot. Ang imahe ni Althea na tumatakbo papalayo sa ilalim ng ulan. Ang imahe niya na nakatayo lang sa bintana. Isang duwag na piniling manatili sa kanyang hawla. Hindi niya sinubukan na hanapin ito. Sa utos ng kanyang ina at dahil sa sarili niyang karuwagan. Sinabi sa kanya ni Doña Elvira na mas mabuti ng ganoon na si Althea ay isang pagkakamali na kailangan ng itama. At siya, tulad ng dati, ay sumunod. Ibinabalik na sana niya ang litrato nang biglang tumunog ang intercom sa kanyang mesa. Ang matinis na tunog ay nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. "Mateo, my office, now." Ang boses ng kanyang ina. Walang emosyon, isang utos. Mabilis niyang itinago ang sobre at inayos ang kanyang damit. Sa bawat hakbang niya papunta sa opisina ni Doña Elvira, ramdam niya ang pagbigat ng hangin na para bang pumapasok siya sa teritoryo ng isang leon. Ang opisina ni Doña Elvira ay doble ang laki kaysa sa kanya. Malamig. Tahimik. Ang tanging palamuti ay isang malaking oil painting ng kanyang yumaong ama, ang nagtatag ng legacy. Nakaupo si Doña Elvira sa likod ng kanyang malaking mesa, abala sa pagpirma ng mga dokumento. Hindi man lang ito nag-angat ng tingin nang pumasok si Mateo. "Maupo ka," sabi nito. Umupo si Mateo. Naghintay. Ito ang kanilang ritual. Siya ang palaging naghihintay. Pagkatapos ng ilang sandali, ibinaba ni Doña Elvira ang kanyang pluma at itinuon ang matalim na tingin kay Mateo. "May problema," panimula nito. "May isang taong nag-iimbestiga tungkol sa Vitamom Premium. May nagtatanong, may kumakalikot." Naramdaman ni Mateo ang biglaang paglamig ng kanyang mga kamay. "Sino po?" "Hindi mahalaga kung sino," mabilis na sagot ni Doña Elvira. "Ang mahalaga ay patahimikin mo sila. Ikaw ang Vice President. Trabaho mong siguraduhin na walang anumang dumi nakakapit sa pangalan ng kumpanyang ito. Naiintindihan mo ba?" Tumango si Mateo. "Opo, Mama." "Gusto kong malaman mo kung sino sila, ano ang alam nila, at ano ang gusto nila. Pagkatapos, tapusin mo ano man ang kinakailangan." Ang huling mga salita ay binitawan nito ng may diin. Alam ni Mateo kung ano ang ibig sabihin niyon. "May kinalaman po ba ito sa..." Nag-aalangang tanong ni Mateo. "Sa formula." Isang matalim na tingin ang ipinukol sa kanya ng kanyang ina. Ang formula ay pag-aari ng legacy at wala nang dapat pag-usapan patungkol doon. Muling bumalik si Mateo sa kanyang opisina. Ang mga salita ng kanyang ina ay umuugong sa kanyang isipan. May nag-iimbestiga. Isang hindi maipaliwanag na kabaang gumapang sa kanyang dibdib. Isang pangalan ang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip. Hindi. Imposible. Umupo siya sa harap ng kanyang computer. Sa loob ng 5 taon, sinubukan niyang huwag isipin. Sinubukan niyang ibaon ang lahat. Ngunit ngayon, ang nakaraan ay tila kumakatok sa kanyang pinto. Binuksan niya ang internal server ng kumpanya. Sinubukan niyang i-access ang R&D folder para sa Vitamom Premium. Gusto niyang makita ang orihinal na mga dokumento, ang mga petsa, ang mga pangalan. In-type niya ang kanyang password. Nag-load ang screen. At pagkatapos, isang pulang mensahe ang lumabas. Access denied. Sinubukan niya ulit. Ganoon pa rin. Kahit siya, ang Vice President ay walang access. Tanging ang CEO, ang kanyang ina.
At iilang pinagkakatiwalaang tao sa R&D ang mayroon. Naramdaman niya ang pamilyar na pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan. Isa siyang palamuti, isang tau-tauhan na may magandang titulo. Biglang may kumatok sa pinto. Pumasok ang head of security ng kumpanya, isang malaking lalaki na palaging seryoso ang muka. "Sir Mateo," bati nito. "May report lang po ako." "Ano yon?" tanong ni Mateo. Sinubukang itago ang kanyang pagkabalisa. "Tungkol po sa insidente kagabi sa isa sa mga laboratorio natin," sabi ng security head. "Si Dr. Ricardo Santos po. Nagkaroon daw po ng electrical malfunction sa kanyang opisina. Nasawi po siya." Dr. Santos, ang pangalan ay pamilyar. Isa sa mga kasamahan ni... "At sir," pagpapatuloy ng lalaki, "may isa pa po. Tungkol sa taong nagtatanong-tanong. Sinubukan po naming i-trace. Isang babae po." Tumayo si Mateo, lumapit sa bintana at tumalikod. Ayaw niyang ipakita ang takot na nagsisimulang makita sa kanyang muka. "Anong hitsura niya?" tanong niya. Sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Narinig niya ang pagbuklat ng papel. Ayon po sa description ng nakausap niya, matangkad, payat, mahaba ang buhok, mukha raw pong scientist. Napapikit si Mateo. "Huwag pakiusap." "Sir," ang nagtatanong tungkol sa formula. Nag-aalangang sabi ng security head. Kamukha po niya si Dr. Althea Reyes. Sa sandaling iyon, para kay Mateo, ang buong lungsod sa labas ng kanyang bintana ay biglang tumigil. Ang ingay ng trapiko ay naglaho. Naramdaman niya ang pagkaubos ng dugo sa kanyang mukha. Ang pangalang iyon, isang pangalan na pilit niyang kinalimutan, ngunit hindi kailanman nawala, ay umaling-aungaw sa loob ng kanyang bungo na parang isang sigaw. Althea, buhay siya, at hinahanap siya nito. Ang balita tungkol sa pagkamatay ni Dr. Santos ay parang isang malakas na sampal kay Althea. Isang electrical malfunction. Ganoon din ang sinabi nila tungkol sa ama ni Lucas. Ang pagkakatulad ay hindi nagkataon lamang. Ito ay isang malinaw na mensahe, isang babala. Sa loob ng 2 araw, halos hindi umalis si Althea sa tabi ng kanyang mga anak. Ang takot na naramdaman niya noong gabing tumakas siya mula sa mansyon ay bumalik. Ngunit ngayon ay mas matindi dahil ngayon hindi na lang sarili niya ang kanyang pinoprotektahan. "Masyado silang delikado, Althea," sabi ni Lucas isang gabi habang pinapanood nila ang mga batang natutulog. "Kaya nilang pumatay. Kaya nga hindi tayo pwedeng tumigil," mariing sagot ni Althea. "May utang tayo kay Ricky at sa lahat ng posibleng maging biktima ng Vitamom." Ngunit sa likod ng kanyang katapangan, may isang takot na gumagapang sa kanyang puso. Nagsimula ito sa isang pakiramdam. Ang pakiramdam na pinagmamasdan. Isang araw, habang sinusundo niya ang mga bata mula sa kanilang maliit na eskwelahan, napansin niya ang isang itim na kotse na nakaparada sa kabilang kalsada. Ang mga bintana nito ay heavily tinted. Hindi niya gaanong pinansin sa una. Ngunit kinabukasan, nandoon na naman ito. Sa parehong pwesto, nagsimula siyang maging maingat. Nag-iiba siya ng ruta pa uwi. Palagi niyang tinitingnan ang kanyang likuran. Ang payapang mundo na binuo nila sa Antipolo ay unti-unting napapalibutan ng mga anino. "Lucas, sa tingin ko, alam na nila kung nasaan tayo," sabi niya isang gabi. Ang boses ay nanginginig. Ang kumpirmasyon ay dumating makalipas ang 1 linggo. Isang ordinaryong hapon, naglalaro sina Celeste at Kael sa kanilang maliit na bakuran. Si Althea ay nasa loob ng bahay, naghahanda ng merienda. Biglang may kumatok sa pinto. Hindi ito ang karaniwang katok ng isang kapitbahay. Ito ay malakas, may awtoridad. Nagpunas ng kamay si Althea at sumilip sa bintana. Ang nakita niya ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit ang nakatayo sa labas ng kanilang gate.
Sa likod nito ay isa pang lalaki, mas malaki ang katawan. Hindi niya sila kilala, ngunit alam niya kung sino ang nagpadala sa kanila. Ang paraan ng kanilang pananamit, ang kanilang tindig. Sumisigaw ito ng kapangyarihan at pera. Sumisigaw ito ng Sandoval. Tinawag niya ang mga bata papasok at sinabihan silang manatili sa kanilang kwarto. Huminga siya ng malalim bago buksan ang pinto. "Sino po sila?" tanong niya. Sinisikap na panatilihing matatag ang kanyang boses. "Dr. Althea Reyes?" tanong ng lalaking nakasuit. Ang boses ay kasing lamig ng bakal. Tumango si Althea. "Ako si Attorney Diaz. Kinakatawan ko ang pamilya Sandoval," sabi nito. Sabay abot ng isang makapal na brown envelope. "Ipinapaabot ito sa inyo ni Doña Elvira Sandoval." Nanginginig ang mga kamay ni Althea habang kinukuha ang sobre. Ang bigat nito ay parang bigat ng isang malaking bato. "Ano to?" "Isang petisyon." Simpleng sagot ng abogado. "Isang petisyon para sa custody ng mga batang Sandoval." Ang mga salita ay tumama sa kanya na parang kidlat. Napaurong siya. Ano? Wala siyang karapatan. Mga anak ko sila. Ayon sa batas, si Mr. Mateo Sandoval ay ang legal na ama. At bilang lola, si Doña Elvira ay may karapatang humiling ng custody, lalo na kung mapapatunayan na ang kasalukuyang ina ay unfit o unstable para mag-alaga ng mga bata. Unstable. Ang salitang iyon, isang lason na inihanda para sa kanya. Binuksan ni Althea ang sobre. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga legal na terminolohiya, ngunit ang mga salitang tumatak sa kanya ay malinaw, emosyonal, na hindi matatag, walang permanenteng trabaho. Itinatago ang mga bata mula sa kanilang ama. Puro kasinungalingan. Bawat salita ay isang gawa-gawang sandata na idinisenyo para wasakin siya. Hindi ito totoo. Bulong niya, ang luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi niya makukuha ang mga anak ko. Ngumiti ng bahagya ang abogado, isang ngiting walang init. "Nasa korte na po ang magpapasya niyan, Dr. Reyes. Good day." Tumalikod ang mga lalaki at umalis. Iniwan si Althea na nakatayo sa pintuan. Hawak ang papel na nagbabantang kunin ang lahat ng pinakamahalaga sa kanya. Napasandal siya sa pader. Ang mga binti ay nanghihina. Napatingin siya sa kwarto ng mga bata. Naririnig niya ang kanilang mahinang tawanan. Ang tunog na yon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Ang galit ay pumalit sa takot. Isang matinding galit. Hindi ito tungkol sa formula. Hindi na. Hindi rin ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kanyang mga anak. At si Doña Elvira ay nagdeklara ng giyera. Pumasok si Lucas, galing sa pamamalengke. Nakita niya ang sobre sa mesa at ang itsura ng mukha ni Althea. Hindi na niya kailangan pang magtanong. "Ang hayop na babaeng yon," sabi ni Lucas sa pagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Hinawakan ni Althea ang braso ni Lucas. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. "Akala niya matatakot niya ako," sabi ni Althea. Ang boses ay mababa at puno ng determinasyon. "Akala niya susuko na lang ako, pero nagkakamali siya. Hindi niya alam kung ano ang kayang gawin ng isang ina kapag ang mga anak na niya ang nasa panganib." Tumingin siya sa labas ng bintana, sa direksyon ng syudad kung saan nakatayo ang imperyo ng mga Sandoval. "Hindi niya makukuha ang mga anak ko, Lucas. Hinding-hindi." Ang banta ni Doña Elvira ay parang isang apoy na nagtulak kay Lucas na kumilos ng mas mabilis. Ang paghihintay ay hindi na isang opsyon. Kailangan nilang gumanti at kailangan nilang gawin ito ngayon. Isang gabi, matapos niyang masigurado na mahimbing nang natutulog si Althea at ang mga bata, lumabas si Lucas ng bahay. Dala ang isang maliit na paper bag. Sumakay siya sa kanyang luma, ngunit maaasahang kotse at nagmaneho papunta sa isang madilim na bahagi ng lungsod. Huminto siya sa isang eskinita sa likod ng isang lumang gusali. Pinatay niya ang makina at ang mga ilaw ng kotse. Naghintay siya sa dilim.
Ang tanging liwanag ay mula sa isang nag-iisang poste ng ilaw sa di kalayuan. Makalipas ang ilang minuto, isang anino ang lumabas mula sa isang pinto sa likod ng gusali. Isang lalaking payat, nakasuot ng jacket na may hood. Lumapit ito sa kotse ni Lucas at mabilis na sumakay sa passenger seat. "Ang tagal mo, Marco," sabi ni Lucas, hindi inaalis ang tingin sa daan. "Pasensya na, pre," sabi ni Marco, hingal na hingal. Mahirap lumabas nang hindi napapansin. Alam mo na. Si Marco ay isang dating kasamahan ni Lucas sa dati niyang trabaho bilang isang pharmaceutical sales representative. Ngayon, nagtatrabaho na ito sa isang malaking butika. Sa mismong warehouse nito, siya ang lumang kaibigan na tinutukoy ni Lucas. "Nakuha mo ba?" tanong ni Lucas. Tumango si Marco at inabot ang isang maliit na paper bag. Sa loob, naroon ang isang bote ng Vitamam Premium. Mukhang bago, selyado. "Salamat, pre. Malaking tulong to," sabi ni Lucas, sabay abot ng isang sobrang may lamang pera. "Lucas," sabi ni Marco bago bumaba, "mag-ingat ka. Ang legacy, iba sila. May naririnig akong mga kwento. Mga kwentong hindi maganda." "Alam ko," sagot ni Lucas. "Mag-iingat ako." Umalis si Marco, naglaho sa dilim. Si Lucas ay naiwan sa kotse, hawak ang bote. Ito ay parang isang maliit na bomba sa kanyang mga kamay. Kinabukasan, dinala ni Lucas ang bote sa isang maliit at independenteng laboratorio sa Stangmesa. Ang may-ari nito, si Mang Tony, ay isang retiradong chemist at kaibigan ng kanyang yumaong ama. Isa siya sa iilang taong mapagkakatiwalaan ni Lucas. "Gusto kong malaman ang lahat ng nasa loob nito, Mang Tony," sabi ni Lucas, inilapag ang bote sa mesa. Bawat isang sangkap, kahit ang pinakamaliit na trace element. Tiningnan ni Mang Tony ang bote, pagkatapos ay tumingin kay Lucas. "Legacy Pharmaceuticals, delikadong kalaban yan, iho." "Kaya nga po sa inyo ako lumapit," sabi ni Lucas. "Walang dapat makaalam nito." Tumango si Mang Tony. "Bigyan mo ako ng ilang araw." Habang naghihintay, ginugol ni Lucas ang kanyang oras sa paghahalongkat ng mga lumang gamit ng kanyang ama. Sa isang lumang baul na puno ng mga libro at dokumento, muli niyang binuklat ang mga research notes nito. Marami sa mga ito ay tungkol sa mga halamang gamot, sa mga natural na compound, ngunit sa isang maliit na itim na notebook, may mga sulat na hindi niya maintindihan noon, mga chemical formula, mga diagram, at sa isang pahina, nakasulat sa pulang tinta at binilugan ng maraming beses ay isang pangalan ng kemikal, Accelerinex 7. Sa ilalim nito, nakasulat ang isang babala, highly unstable, potential neurotoxin in prenatal development, avoid. Hindi ito pinansin ni Lucas noon, ngunit ngayon, sa gitna ng kanilang laban sa legacy, ang babalang yon ay tila may ibang kahulugan. Lumipas ang 3 araw na parang isang taon. Bawat tawag sa telepono ay inaasahan niyang si Mang Tony na. Sa wakas, isang hapon, tumawag ito. "Lucas, pumunta ka dito. Ngayon na," sabi ni Mang Tony sa kabilang linya. Ang boses nito ay seryoso, kakaiba. Nagpaalam si Lucas kay Althea na may aasikasuhin lang siya at nagmamadaling umalis. Pagdating niya sa laboratorio, nadatnan niya si Mang Tony na nakaupo sa harap ng isang computer. Ang mukha ay balot ng pag-aalala. Sa mesa ay nakakalat ang mga printout ng mga graph at chemical analysis. "Anong nalaman niyo, Mang Tony?" Hindi sumagot si Mang Tony. Itinuro lang nito ang computer screen. "Tingnan mo ito." Ipinakita nito ang listahan ng mga sangkap na natagpuan nila sa Vitamam Premium. Nandoon ang mga karaniwang bitamina at mineral. Nandoon ang mga herbal extract na alam ni Lucas ay bahagi ng orihinal na formula ni Althea. "Okay naman ang lahat," sabi ni Mang Tony. "Ligtas, maliban sa isang bagay." Nag-scroll down ito sa listahan. Sa pinakababa,
May isang sangkap na naka-highlight sa pula. Isang proprietary catalyst na hindi nila ma-identify sa simula. Ginamit namin ang gas chromatography mass spectrometry para ihiwalay ito, paliwanag ni Mang Tony. At ang nalaman namin, nakakakilabot. Itinuro niya ang pangalan ng chemical sa screen. Acceleranex 7. Nanlamig ang buong katawan ni Lucas, ang pangalan mula sa notebook ng kanyang ama. Ano? Anong ginagawa niyan dyan? Nanginginig na tanong ni Lucas. Pampabilis ito, sabi ni Mang Tony. Isang cost-cutting measure. Pinapabilis nito ang synthesis ng ibang mga sangkap, kaya mas marami silang nagagawa sa mas maikling panahon. Mas malaki ang kita. Pero, huminga ng malalim si Mang Tony. Ang chemical na ito, sa mga laboratory tests sa hayop, nagdudulot ito ng malubhang pinsala sa neural tube development ng mga fetus, mga depekto sa utak at gulugod. Ito ay isang lason na dahan-dahang kumikilos. Napahawak si Lucas sa gilid ng mesa para suportahan ang sarili. Ang mga salita ni Dr. Santos ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. May mali sa formula. May mga report na ng komplikasyon. Hindi ito pagkakamali. Hindi ito isang simpleng error sa produksyon. Ito ay sinadya. Alam ni Doña Elvira ang panganib, o kung hindi man, pinili niyang huwag alamin. Pinalitan niya ang isang ligtas na sangkap sa formula ni Althea ng isang murang lason para lamang kumita ng mas malaki. Kinuha ni Lucas ang kanyang cellphone at nanginginig na tinawagan si Althea. Kailangan nitong malaman. Hello? Sagot ni Althea. Althea, sabi ni Lucas. Ang boses niya ay basag at puno ng galit na hindi niya mailarawan. Yung Vitamom, hindi lang ito pagnanakaw. Huminga siya ng malalim. Ito ay pagpatay. Pinapatay nila ang mga sanggol. Pag-uwi ni Lucas, nadatnan niya si Althea sa sala. Nakaupo ito sa dilim. Ang tanging liwanag ay mula sa buwan na sumisilip sa bintana. Ang telepono ay nasa kanyang kandungan. Hindi ito gumagalaw. Ang mga salitang binitawan ni Lucas sa telepono kanina ay malinaw na nag-iwan ng malalim na sugat. Naupo si Lucas sa tabi niya. Ang katahimikan ay mabigat, puno ng mga salitang hindi masabi. Kasalanan ko to. Basag ni Althea sa katahimikan. Ang boses ay mahina at puno ng sakit. Kung hindi ko ginawa ang formula na yon, kung hindi nila yon nakuha, wala sanang masasaktan. Huwag mong sabihin yan, Althea, mariing sabi ni Lucas. Wala kang kasalanan. Ikaw ang biktima dito. Ikaw at ang mga inosenteng ina na niloloko nila. Umiling si Althea at isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Bilang isang scientist, ang layunin ko ay tumulong, magpagaling. Pero ang ginawa ko, ginamit nila para manakit, para pumatay. Ramdam ko ang dugo sa mga kamay ko. Ang bigat ng responsibilidad at pagkakasala, kahit hindi niya kasalanan, ay halos dumurog sa kanya. Ang pangarap niyang lumikha ng isang bagay na magbibigay buhay ay naging isang bangungot na kumikitil ng buhay. Hindi na napigilan ni Althea. Humagulgol siya. Isang iyak na naglalaman ng lahat ng sakit na naipon niya sa loob ng 5 taon. Ang pagtataksil, ang pagkawala, ang takot, at ngayon, ang matinding pagkakasala. Walang sinabi si Lucas. Hinila lang niya si Althea palapit sa kanya at niyakap ito ng mahigpit. Hinayaan niya itong umiyak sa kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, hindi siya ang mandirigmang gustong maghiganti. Siya ang kanlungan, ang pader na sasalo sa lahat ng sakit ni Althea. Hindi ka nag-iisa dito, bulong niya sa buhok nito. Magkasama tayo dito. Nang huminahon na si Althea, nanatili silang magkayakap. Ang init ng katawan ni Lucas ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Paano mo to nakakayanan, Lucas?
Tanong ni Althea. Ang mukha ay nakasubsob pa rin sa dibdib niya. Ang galit. Ang pagnanais na maghiganti. Paano ka nabuhay kasama yan sa loob ng maraming taon? Huminga ng malalim si Lucas. Ito na ang pagkakataon. Dahil may dahilan ako. Mahinang sabi niya. Kinuwento niya ang lahat. Ang tungkol sa kanyang ama. Isang mabait at matalinong tao na may pangarap na magtayo ng isang kumpanya ng gamot na abot kaya para sa lahat. Kinuwento niya kung paano naging business partner ng kanyang ama, si Doña Elvira, kung paano nito unti-unting inagaw ang kontrol, at kung paano namatay ang kanyang ama sa isang aksidente matapos nitong matuklasan ang mga ilegal na gawain ni Doña Elvira. Ang Auxiliary Next 7, sabi ni Lucas, ang boses ay nagtitimpi ng galit. Nasa notebook siya ng papa. Isinulat niya na lason yon. Sigurado akong yon ang natuklasan niya. At yon ang dahilan kung bakit siya pinatahimik. Ngayon, naiintindihan na ni Althea. Ang galit ni Lucas ay hindi lang dahil sa nangyari sa kanya. Ito ay isang sugat na mas malalim pa. Isang sugat na daladala nito mula pa pagkabata. Inangat ni Althea ang kanyang muka at tiningnan si Lucas. Sa liwanag ng buwan, nakita niya ang sakit sa mga mata nito. Inabot niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang pisngi nito. Kaya pala, kaya mo ako tinulungan noon, bulong niya. Tumango si Lucas. Nang makita kita noong gabing yon, nakita ko sa mga mata mo ang parehong sakit na nakita ko sa mga mata ng nanay ko noong namatay si Papa. Ang pakiramdam ng kawalan ng hustisya. Ipinangako ko sa sarili ko na hindi ko nahahayaang may isa pang taong masira dahil sa mga Sandoval. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader sa pagitan nila ay gumuho. Nakita nila ang kaluluwa ng isa't isa. 2 taong sinaktan ng parehong pamilya, 2 taong naghahanap ng katarungan, at 2 taong nagtayo ng isang pamilya mula sa mga piraso ng kanilang basag na nakaraan. Dahan-dahang inilapit ni Lucas ang kanyang mukha sa mukha ni Althea. Ang kanyang tingin ay bumaba mula sa mga mata nito patungo sa mga labi nito. Isang tahimik na tanong. Isang paalam. Hindi umalis si Althea. Sa halip, bahagya niyang inangat ang kanyang mukha. Isang pagsang-ayon. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa gitna ng kanilang sala na naging saksi sa lahat ng kanilang sakit at pag-asa, ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Hindi ito isang halik ng pagnanasa. Ito ay isang halik ng pangunawa. Isang halik na nagsasabing, nandito ako. Isang halik na nagpapagaling. Sa yakap ng isa't isa, sa gitna ng unos, natagpuan nila ang kanilang kanlungan. Hindi ka nag-iisa sa laban na to, Althea. Bulong ni Lucas sa pagitan ng kanilang mga halik. Hinding-hindi na. Nanatili sila sa ganoong posisyon ng matagal. Ninamnam ang kapayapaan na dala ng sandaling iyon. Ang laban ay hindi pa tapos. Sa katunayan, nagsisimula pa lang. Ngunit ngayon, alam nilang haharapin nila ito ng magkasama. Kinaumagahan, gumising si Althea na may bagong lakas. Ang bigat sa kanyang dibdib ay bahagyang gumaan. Habang naghahanda siya ng almusal, binuksan niya ang telebisyon para sa morning news. Isang breaking news ang bumungad sa kanya. Isang larawan ni Dr. Ricardo Santos ang nasa screen. Sa ilalim nito, ang headline. Kilalang chemist nasawi sa isang car accident. Ayon sa reporter, nawalan umano ng preno ang sasakyan ni Dr. Santos habang binabagtas nito ang isang palikong daan. Isang malagim na aksidente. Nabitawan ni Althea ang hawak niyang sandok. Ang malamig na takot ay bumalik, mas matindi kaysa dati. Hindi ito aksidente. Alam niya, alam nila. Ito ay isa na namang mensahe. Ang samyo ng mamahaling tsaa ay pumuno sa hangin sa loob ng opisina ni Doña Elvira Sandoval. Kalmado niyang inilapag ang tasa sa platito nito. Walang ingay. Bawat kilos niya ay may sukat at kontrol. Sa labas ng kanyang bintana, ang syudad ay abala at magulo. Ngunit dito sa kanyang kaharian sa itaas,
Ang lahat ay nasa ayos. Ang lahat ay sumusunod sa kanyang kalooban. Tumunog ang kanyang private cellphone. Isang simpleng text message. Done. It will look like an accident. Binura niya ang mensahe. Ang problema na nagngangalang Ricardo Santos ay isa na lamang alaala. Isang paglilinis. Isang kinakailangang hakbang para protektahan ang kanyang imperyo. Hindi siya nakaramdam ng kahit anong konsensya o awa. Para sa kanya, ang mga taong tulad ni Santos ay mga piyesa lamang sa isang chessboard. At kapag ang isang piyesa ay nagbanta, nasirain ang kanyang laro, kailangan itong alisin. Alam niyang si Althea ang nasa likod nito. Ang babaeng iyon, ang hamak na scientist na akala niya ay nawala na ng tuluyan. Ang katigasan ng ulo nito ay kahanga-hanga, ngunit nakakainis. Parang isang ipis na kahit anong tapak mo ay nabubuhay pa rin. Ngunit ang pasensya ni Doña Elvira ay may hangganan. Tapos na ang pagmamanman. Tapos na ang mga babala. Oras na para tapusin ang laban na ito. Oras na para gamitin ang kanyang huling baraha. Pinindot niya ang intercom. Attorney Diaz, pumarito ka. Dalhin mo ang lahat ng dokumento. Ilang minuto lang, pumasok ang kanyang abogado. Yumuko ito ng bahagya bilang paggalang. Ma'am Elvira, nakuha na ba natin ang lahat ng kailangan natin? Tanong ni Doña Elvira. Hindi inaalis ang tingin sa mga papel sa kanyang mesa. Opo, ma'am. Kumpleto na po. Ang mga pekeng email, ang mga testimonya mula sa mga binayaran nating saksi, ang psychological evaluation na ginawa ng doktor na nasa payroll natin. Lahat ay nagpapatunay na si Dr. Reyes ay may history of emotional instability at delusions of grandeur. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Elvira. Perpekto. Good, sabi niya. Ngayon, gawin mo na ang ikalawang bahagi ng plano. Ang lalaking kasama niya, si Lucas Serrano. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya, lalo na ang kanyang pananalapi. Nagawa na po namin, ma'am. May mga utang po siya sa bangko. Isang housing loan, isang car loan. Ang tanging malaking asset niya ay isang trust fund na iniwan ng kanyang ama. Gusto kong i-freeze ang account na yan. Malamig na utos ni Doña Elvira. Gamitin mo ang koneksyon natin sa bangko. Maghanap ka ng butas. Sabihin mong may suspicious activity. Hindi na mahalaga. Basta siguraduhin mong hindi niya magagalaw ni isang sentimo. Masusunod po, ma'am. Gawin mong impyerno ang buhay nila. Sabi ni Doña Elvira, sa wakas ay nag-angat ng tingin. Ang kanyang mga mata ay walang kabuhay-buhay, parang 2 piraso ng itim na yelo. Gusto kong maramdaman nila na wala silang matatakbuhan, walang matatawagan. Gusto kong maramdaman nila ang pakiramdam ng pagiging basura. Umalis ang abogado. Muling uminom ng tsaa si Doña Elvira. Tahimik, kalmado. Binuksan niya ang isang drawer sa kanyang mesa. Kinuha niya ang isang manipis na folder. Sa loob nito ay mga litrato. Mga litratong kuha ng isang private investigator, sina Celeste at Kael. Naglalaro sa isang parke. Nagbabasa ng libro. Pinagmasdan niya ang mga mukha ng mga bata. Ang kanilang mga mata ay matalino. Ang kanilang mga kilos ay pino. Nakikita niya sa kanila ang talino ni Althea. Ngunit higit sa lahat, nakikita niya ang dugo ng mga Sandoval. Ang kanyang dugo. Sila ang kanyang legasya. Sila ang dapat na magpapatuloy ng kadakilaan ng kanilang pangalan. Hindi sila dapat lumaki sa isang maliit na bahay sa Antipolo, sa piling ng isang babaeng hindi karapat-dapat at isang lalaking walang kwenta. Ang lugar nila ay dito, sa mansyon, sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Hinaplos niya ang litrato ni Celeste. Isang Sandoval. Bulong niya sa sarili. Hindi isang Reyes. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang isang numero. Isagawa niyo na ngayon. Utos niya. Ang petisyon para sa custody. Ipadala ang mga pulis.
at ang DSWD sa address na ibinigay ko. Sabihin ninyo na may report tungkol sa child endangerment. Gusto ko silang magulat. Gusto ko silang mataranta. Ibinaba niya ang telepono at tumingin muli sa mga litrato. Isang nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang nangiting mapang-angkin. Malapit na kayong umuwi mga apo. Samantala, sa Antipolo, sabay na tumunog ang dalawang magkaibang tunog. Ang cellphone de bumuhon ni Lucas na may tawag mula sa bangko at ang malakas na katok sa kanilang pintuan. Nang sumilip si Althea, nakita niya ang isang police car at isang van na may logo ng DSWD. Lumabas mula dito ang dalawang pulis at isang babaeng social worker. Hawak ang isang folder. Ang parehong folder na nagmula sa malamig na opisina ni Doña Elvira Sandoval. Ang tunog ng katok sa pinto ay parang martilyong pumupukpok sa dibdib ni Althea. Nagkatinginan sila ni Lucas. Sa mga mata nito, nakita niya ang parehong gulat at takot na nararamdaman niya. Ang tawag mula sa bangko ay naputol. Ang problema sa pera ay biglang naging maliit kumpara sa problemang nasa labas ng kanilang pintuan. Manatili kayo sa kwarto, mahinang sabi ni Althea sa mga bata. Sinisikap na itago ang panginginig ng kanyang boses. Maglaro muna kayo. Tumango sina Celeste at Kael. Ang kanilang mga matatalinong mata ay nakakaramdam na mayroong mali, ngunit sumunod sila nang walang tanong. Huminga ng malalim si Althea at binuksan ang pinto. Magandang hapon po, bati ng isang babaeng social worker. Ang kanyang ngiti ay pilit at profesional. Ako po si Mrs. David mula sa DSWD. Kasama ko po ang mga pulis para sa isang home visit. Home visit? Bakit po? Tanong ni Lucas, tumayo sa likod ni Althea. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kaunting lakas. Nakatanggap po kami ng report. Isang concerned citizen, sabi ni Mrs. David, binubuklat ang hawak na folder. Tungkol sa kaligtasan ng mga batang naninirahan dito, kailangan po naming magsagawa ng assessment. Ang mga salita ay maingat na pinili, ngunit ang mensahe ay malinaw. Ito ang atake ni Doña Elvira, isang legal na pagsalakay. Walang problema sa mga anak namin, maring sabi ni Althea. Masaya sila. Ligtas sila dito. Iyon po ang kailangan naming makita, sagot ni Mrs. David. Pwede po ba kaming pumasok? Wala silang pagpipilian. Pinapasok nila ang mga ito. Ang maliit nilang sala ay biglang naging masikip at puno ng tensyon. Ang dalawang pulis ay tahimik na nakatayo malapit sa pinto. Ang kanilang presensya ay isang tahimik na banta. Sinimula ni Mrs. David ang kanyang mga tanong tungkol sa kanilang pamumuhay, sa kanilang pinagkakakitaan, sa eskwelahan ng mga bata. Bawat tanong ay parang isang patibong. Wala po kayong permanenteng trabaho, Dr. Reyes? Tanong nito, habang nagsusulat sa kanyang notepad. Ako po ay isang freelance research consultant, paliwanag ni Althea. Ramdam ang pamumula ng kanyang mukha. At si Lucas po ay may sariling, may problema po sa bangko, putol ni Lucas. Ang panga ay naninigas, pero pansamantala lang yon. Pagkatapos, kinausap ni Mrs. David ang mga bata. Pumasok ito sa kwarto kung saan naglalaro sina Celeste at Kael. Si Althea at Lucas ay pinagbawalan na pumasok, naiwan sa labas na nag-aalala. Pinapakinggan ang mga mahihinang boses mula sa loob. Ilang minuto lang yon, ngunit para kay Althea, iyon ang pinakamahabang minuto ng kanyang buhay. Ano ang mga tinatanong sa kanila? Natatakot ba sila? Lumabas si Mrs. David mula sa kwarto. Ang muka ay hindi mabasa. Habang nangyayari ang lahat ng ito, kinuha ni Lucas ang kanyang cellphone at sinubukang buksan ang kanyang mobile banking app. Account frozen, ang nakasulat. Sinubukan niyang tawagan ng bangko, ngunit walang sumasagot. Kinuha naman ni Althea ang kanyang cellphone para tingnan ang balita at doon niya nakita isang artikulo mula sa isang kilalang online news site. Ang pamagat, controversial na scientist, nagtago.
Matapos ibenta ang sikreto ng kumpanya, sa ilalim nito ay isang luma niyang litrato. Ang kanyang mukha ay bahagyang nakablur. Ang artikulo ay puno ng mga kasinungalingan, mga salaysay mula sa mga hindi nagpakilalang source na nagsasabing siya ay mentally unstable at nagtangkang ibenta ang isang depektibong formula sa mga katunggali ng legacy. Ang lahat ng ito, ang pag-freeze ng account, ang pagbisita ng DSWD, ang paninira sa media, ay nangyari ng sabay-sabay. Isang perpektong bagyo na idinisenyo para wasakin sila nang walang kalaban-laban. Base sa aming paunang assessment, sabi ni Mrs. David bago umalis, at sa mga dokumentong isinumite sa amin, kailangan naming irekomenda sa korte ang isang temporary protective custody para sa mga bata. Ang mga salitang yun ay parang isang hatol ng kamatayan. Hindi! Sigaw ni Althea, ang pagtitimpi ay tuluyan nang nawala. Hindi niyo pwedeng kunin ang mga anak ko. Wala kayong karapatan. Dr. Reyes, kumalma po kayo, sabi ng isang pulis. Hahawakan sana siya sa braso. Huwag mo siyang hahawakan, sigaw ni Lucas, humarang sa pagitan nila. Ang eksena ay puno ng gulo at desperasyon. Si Celeste at Kael ay lumabas ng kwarto. Ang mga muka ay puno ng takot. Tumakbo sila at yumakap sa binti ng kanilang ina. Sa huli, umalis din ang grupo ng DSWD at pulis. Dala ang isang pangako na babalik sila na may court order. Nang magsara ang pinto, napaluhod si Althea sa sahig. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang mga anak na para bang iyon na ang huling pagkakataon. Ang lahat ng lakas at tapang na inipon niya ay naglaho. Wala silang pera. Ang kanilang pangalan ay sinisiraan. At ngayon, ang gobyerno mismo ang gagamitin ni Doña Elvira para kunin ang kanyang mga anak. Lahat ay nawawala. Tumingin siya kay Lucas. Ang mga mata ay puno ng luha at kawalan ng pag-asa. Paano na tayo, Lucas? Natalo na tayo. Habang magkakayakap sila sa sahig, sa gitna ng kanilang wasak na mundo, isang anino ang tumigil sa labas ng kanilang gate. Isang kotseng hindi nila inaasahan. Bumukas ang pinto ng kotse at isang pamilyar na figura ang bumaba. Payat, mukhang pagod at mas matanda ng ilang taon. Si Mateo. Dahan-dahan itong naglakad papunta sa kanilang pinto. Ang mukha niya ay puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Althea sa kanya noon. Isang halo ng matinding pagsisisi at takot. Kumatok siya ng marahan. Binuksan ni Lucas ang pinto, handang makipag-away. Ngunit natigilan siya sa nakita. Tumingin si Mateo sa loob, sa kanyang mag-ina na nasa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa sakit. Althea, sabi niya, ang boses ay nanginginig at basag. Kailangan nating mag-usap tungkol sa mga bata. Huminga siya ng malalim. Ang mga salita ay hirap na lumabas. Aalisin sila sa iyo ni Mama. Ang pagdating ni Mateo ay parang isang multo mula sa nakaraan. Nakatayo siya sa pintuan, isang estranghero sa tahanang hindi para sa kanya. Ang kanyang mamahaling damit at sapatos ay hindi bagay sa simpleng sahig na semento. Para siyang isang tauhan mula sa ibang kwento na naligaw sa eksena. Ang unang reaksyon ni Lucas ay galit. Isang mabangis, mapusok na galit. Humakbang siya pasulong. Ang mga kamao ay nakakuyom. Handang itaboy ang lalaking nagdulot ng unang sakit kay Althea. Anong ginagawa mo dito? Mariing tanong ni Lucas. Ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Umalis ka. Ngunit pinigilan siya ni Althea. Dahan-dahan itong tumayo. Ang mga bata ay nakakapit pa rin sa kanyang damit. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara, walang galit, walang sakit, tanging isang malamig na pagod. Papasukin mo siya, Lucas, mahinang sabi ni Althea. Nagulat si Lucas, ngunit sumunod siya. Umurong siya, binigyan ng daan si Mateo. Ang tensyon sa loob ng maliit na sala ay halos mas palpable kaysa sa hangin.
Pumasok si Mateo. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis kina Celeste at Kael, ang kanyang mga anak. Sa unang pagkakataon, nakikita niya sila ng malapitan. Ang gulat, pagkamangha, at matinding kirot ay malinaw na nakikita sa kanyang mukha. Sila na ba? Tanong ni Nia. Ang boses ay halos hindi marinig. Hindi sumagot si Althea. Ano ang kailangan mo, Mateo? Diretsong tanong niya. Napalunok si Mateo, pilit na inalis ang tingin sa mga bata at itinuon ito kay Althea. Totoo ang sinabi ko. Aalisin sila sa iyo ni Mama. Narinig ko ang plano niya. Gagamitin niya ang lahat ng koneksyon niya sa gobyerno, sa korte. Hindi kanya titigilan hanggat hindi niya sila nakukuha. At ano ang pakialam mo? Mapait na tanong ni Lucas. Hindi ba't ito naman ang gusto mo? Sumunod sa lahat ng gusto ng ina mo? Isang pamilyar na sakit ang gumuhit sa mukha ni Mateo. Yumuko siya. Alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad. Alam kong wala akong karapatang magpakita dito. Pero may mga bagay na hindi ko na kayang sikmurain. Huminga siya ng malalim. Ang tungkol sa Vitamom, alam ko na. Nagkatinginan sina Althea at Lucas. Narinig ko ang pag-uusap nila ni Attorney Diaz. Pagpapatuloy ni Mateo, ang boses ay nanginginig sa galit at takot. Ang tungkol sa Auxiliary Next 7, ang tungkol sa mga bata na nagkakaroon ng depekto. Alam niya. Alam ng nanay ko ang panganib, pero itinuloy pa rin niya. At ngayon mo lang nalaman? Hindi makapaniwalang tanong ni Althea. Hindi ko alam na ganoon kalala. Pag-amin ni Mateo. Akala ko pag nanakaw lang ng formula ang ginawa namin. Pero ito ay pagpatay. Althea, pumapatay siya ng mga sanggol para sa pera at ginagamit niya ang mga anak natin para pagtakpan ng lahat. Ang pagkasuklam sa sarili niyang ina at sa sarili niya ay malinaw sa kanyang boses. Sa wakas, ang duwag na si Mateo Sandoval ay nagising. Noong una, akala ko kaya ko, sabi niya. Akala ko kaya kong mabuhay ng ganito. Pero nang makita ko ang mga papeles para kunin ang mga bata, nang malaman ko ang ginagawa niya sa mga inosenteng pamilya, hindi ko na kaya, Althea. Hindi ko na kayang maging bahagi nito. May kinuha siya mula sa bulsa ng kanyang coat. Isang maliit na digital voice recorder. Inilapag niya ito sa mesa. Ilang linggo ko na siyang nire-record, sabi ni Mateo. Ang mga pag-uusap nila, ang mga utos niya. Pinindot niya ang play. Ang malamig at walang kaluluwang boses ni Doña Elvira Sandoval ang pumuno sa silid. Hindi mahalaga kung may side effects. Ang mahalaga ay ang kita. Tapusin mo si Santos. Gawin mong mukhang aksidente. Siyempre, alam ko ang tungkol sa tatay ni Lucas. Isang aksidente na kailangan lang mangyari. Bawat salita ay isang patunay. Bawat pangungusap ay isang pako sa kabaong ni Doña Elvira. Nandoon ang lahat. Ang pag-amin sa pagbabago ng formula, ang utos na patahimikin si Dr. Santos at ang pinakamatinding revelasyon, ang pagkumpirma na hindi aksidente ang pagkamatay ng ama ni Lucas. Nang matapos ang recording, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang galit ni Lucas ay napalitan ng malamig na determinasyon. Ang kawalan ng pag-asa ni Althea ay napalitan ng isang maliit na sinag ng pag-asa. Kumuha ulit si Mateo ng isang bagay mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na USB flash drive. Lahat ng ebidensya nandyan, sabi niya. Inilapag ito sa tabi ng recorder. Mga email, bank records, mga pekeng dokumento na ginamit nila laban sa'yo. Lahat ng kailangan ninyo para pabagsakin siya. Tumingin siya kay Althea. Ang mga mata ay puno ng luha ng pagsisisi. Hindi ko na maibabalik ang nakaraan. Alam kong huli na ang lahat para sa atin. Pero sana mapatawad mo ako, Althea, kung kaya mo. Hindi sumagot si Althea.
Masyadong malalim ang sugat para maghilom sa isang iglap. Tumalikod si Mateo at naglakad papunta sa pinto. Bago siya tuluyang umalis, humarap siya sa huling pagkakataon. "Ingatan mo sila," sabi niya. Isang pakiusap na para kay Lucas. At pagkatapos, nawala na siya sa dilim. Naiwan silang tatlo sa sala, si Althea, si Lucas, at ang mga sandata na iniwan ni Mateo. Ang mga susi sa pagbagsak ng imperyo ng Sandoval, hinawakan ni Lucas ang USB. Mainit pa ito, na para bang dala nito ang bigat ng lahat ng kasalanan at pagsisisi. Tumingin siya kay Althea. Ang takot sa mga mata nito ay wala na. Napalitan na ito ng apoy. "Bukas ang international launch ng Vitamom," sabi ni Lucas. Ang boses ay matatag. Doon, naroroon ang lahat. Ang media, ang mga investor, ang buong mundo. Ito na ang pagkakataon natin. Huminga siya ng malalim. Isa lang ang tsansa natin. Ang grand ballroom ng isang 5-star hotel sa Makati ay puno ng mga nagkikislapang ilaw at mahihinang usapan. Mga maimpluwensyang tao mula sa iba't ibang panig ng mundo, mga investor, doktor, miyembro ng media, ay naroroon para saksihan ang international launch ng Vitamom Premium, ang pinakabagong hiyas sa corona ng Legacy Pharmaceuticals. Sa backstage, si Doña Elvira Sandoval ay tumingin sa kanyang refleksyon sa salamin. Perpekto. Ang kanyang suot na damit ay elegante. Ang kanyang alahas ay kumikinang. Ito ang gabi ng kanyang tagumpay. Ang gabing ipapakita niya sa buong mundo ang kapangyarihan ng legacy. Wala siyang ideya na sa labas ng ballroom, sa isang maliit at madilim na control room, 2 tao ang naghahanda para wasakin ang lahat ng kanyang pinaghirapan. "Handa ka na ba?" tanong ni Lucas. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa keyboard ng isang laptop na konektado sa audiovisual system ng ballroom. Tumingin si Althea sa monitor na nagpapakita ng live feed mula sa entablado. Nakita niya ang mukha ni Doña Elvira, puno ng pagmamalaki. Naramdaman niya ang pamilyar na takot, ngunit nilabanan niya ito. "Handa na," sagot niya, ang boses ay matatag. Hinawakan niya ang kamay ni Lucas. "Para sa mga anak natin, para kay Ricky, para sa ama mo." Ang pagpasok nila sa control room ay hindi naging madali. Ginamit nila ang access card at password na ibinigay ni Mateo. Isang security guard na binayaran din ni Mateo ang nagkunwaring hindi sila nakita. Ito ay isang desperadong sugal, isang planong may napakaraming maaaring maging mali. Sa entablado, nagsimula ng magsalita si Doña Elvira. Ang kanyang boses, pinalakas ng mga speaker, ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. "Tonight, we are not just launching a product," deklara niya. Ang mga braso ay nakataas. "We are launching a promise of a healthier future for our children. A promise that is the very foundation of our legacy." Ito na ang hudyat. "Ngayon na, Lucas," bulong ni Althea. Pinindot ni Lucas ang enter. Biglang naputol ang mikropono ni Doña Elvira. Isang matinis na feedback ang narinig sa buong silid, na sinundan ng isang nakakabinging katahimikan. Nagkatinginan ang mga tao, naguguluhan. At pagkatapos, isang boses ang pumuno sa katahimikan. Isang boses na pamilyar kay Doña Elvira, ang kanyang sariling boses. Hindi mahalaga kung may side effects. Ang mahalaga ay ang kita. Ang boses mula sa recording ni Mateo ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom. Ang mga mata ng lahat ay napunta sa entablado, kung saan si Doña Elvira ay natigilan. Ang muka ay namumutla. Kasabay nito, ang malaking screen sa likod ng entablado, na dapat sanang magpapakita ng commercial ng Vitamom, ay nagbago. Ang logo ng Legacy ay napalitan ng mga dokumento. Mga email na may utos na itago ang mga negatibong resulta ng laboratorio. Mga bank transfer patungo sa mga binabayarang doktor. Ang pangalan ng Accelerinex 7 naka-highlight sa pula, kasama ang mga medical journal na nagsasabi na ito ay isang neurotoxin.
gulat, pagkalito, at pagkatapos, galit. Ang mahihinang usapan ay naging malakas na bulungan ng pagkabigla at pagkasuklam. Tapusin mo si Santos. Gawin mong mukhang aksidente. Ang boses ni Doña Elvira ay nagpatuloy, isang hatol mula sa sarili niyang bibig. Sa entablado, si Doña Elvira ay parang isang estatwang nabasag. Ang kanyang perpektong postura ay gumuho. Ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng hindi makapaniwalang takot. Sinubukan niyang sumigaw sa mga technician, ngunit wala nang nakikinig. Siyempre, alam ko ang tungkol sa tatay ni Lucas. Isang aksidente na kailangan lang mangyari. Iyon na ang huling pako. Ang pag-amin sa isang lumang krimen na matagal nang nakabaon. Nagsimulang magkagulo ang mga tao. Ang mga kamera ng media na kanina ay nakatutok sa tagumpay ni Doña Elvira ay nakatutok na ngayon sa kanyang pagbagsak. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga pinto ng ballroom ay bumukas. Isang grupo ng mga pulis na may dalang arrest warrant ang mabilis na pumasok. Sila ay inabisuhan ni Lucas ilang minuto lamang bago nila isinagawa ang plano. Kasabay ng pagpasok ng mga pulis, lumabas si Althea mula sa dilim ng backstage. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa gitna ng entablado. Ang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang mga api at ang inaapi. Ang reyna at ang babaeng inalipusta niya. Ang ekspresyon ni Doña Elvira ay nagbago mula sa takot patungo sa isang purong walang halong pagkamuhi. Ikaw, sabi nito sa nanginginig na boses. Ikaw ang may gawa nito. Tapos na ang laro mo, Elvira, sabi ni Althea. Ang boses ay kalmado, ngunit puno ng bigat ng 5 taong pagtitiis. Hindi mo na kayang bilhin ang lahat. Hindi mo na kayang pagtularuan ng batas. Nilapitan ng mga pulis si Doña Elvira. Doña Elvira Sandoval, inaaresto ka namin para sa corporate fraud at multiple counts of reckless imprudence resulting in homicide, sabi ng lead officer habang ipinapakita ang warrant. Habang pinoposasan siya, nagpumigla si Doña Elvira. Ang kanyang pinong itsura ay naglaho, napalitan ng isang pangit na galit. Tumingin siya kay Althea. Ang mga mata ay nag-aapoy sa kabaliwan. Hindi pa ito tapos. Sigaw niya, ang boses ay umaling-awngaw sa buong ballroom, mas malakas pa kaysa sa mga speaker kanina. Ang kanyang mga salita ay hindi na para sa lahat, kundi para lamang kay Althea. Hindi mo sila makukuha. Akin ang mga batang yan. Hinila na siya ng mga pulis paalis. Ang kanyang mga sigaw ay unti-unting humina habang papalayo sila. Naiwan si Althea sa entablado, sa gitna ng mga naglalakihang camera flash at nagkakagulong mga tao. Lumapit si Lucas at tumayo sa tabi niya, hinawakan ang kanyang kamay. Sa wakas, pagkatapos ng napakatagal na panahon, naramdaman ni Althea ang paggaan ng kanyang dibdib. Tapos na, ang imperyo ng Legacy ay bumagsak. 6 na buwan ang lumipas. Ang balita tungkol sa pagbagsak ng Legacy Pharmaceuticals ay yumanig sa buong industriya. Ang mga kasinungalingan ay nabunyag, ang mga biktima ay lumitaw, at ang hustisya, kahit mabagal, ay nagsimulang gumulong. Nakatayo si Althea sa harap ng bintana ng kanilang bahay sa Antipolo. Hawak ang isang tasa ng mainit na kape. Ang umaga ay payapa. Ang hangin ay sariwa. Sa wakas, pagkatapos ng napakatagal na panahon, nakakahinga na siya ng maluwag. Sa telebisyon sa sala, ipinapalabas ang huling hatol sa kaso. Si Doña Elvira Sandoval, matapos ang isang mahaba at magulong paglilitis, ay napatunayang nagkasala sa lahat ng paratang. Habang buhay, na pagkabilanggo, walang piyansa. Ang kanyang mukha sa TV ay hindi na ang mukha ng isang makapangyarihang reyna, kundi ng isang matandang babaeng talunan at puno ng puot. Si Mateo, matapos tumestigo laban sa sarili niyang ina at makipagtulungan sa mga otoridad, ay nakatanggap ng mas magaan na sentensya.
probation at community service. Ayon sa balita, umalis na ito ng bansa, piniling magsimula muli sa isang lugar kung saan walang nakakakilala sa pangalang Sandoval. Pinatay ni Lucas ang telebisyon. Tapos na, sabi niya. Lumapit kay Althea at niyakap ito mula sa likuran. Ipinatong niya ang kanyang baba sa balikat nito. Tapos na, ulit ni Althea. Isinandal ang kanyang ulo sa dibdib ni Lucas. Ang pera mula sa mga demanda at settlement na napanalunan nila laban sa legacy ay sapat na para bigyan sila ng isang komportableng buhay. Ngunit hindi yon ang pinakamahalaga sa kanila. Ang pinakamahalaga ay ang kapayapaan, ang kalayaan. Isang hapon, nagpunta sila sa sementeryo. Dala ang mga puting bulaklak, tahimik silang tumayo sa harap ng puntod ng ama ni Lucas. Maayos na ito ngayon, nalinis at may bagong pangalan. Pa, mahinang sabi ni Lucas, hinawakan ng malamig na lapida. Nakuha na po natin ang hustisya. Pwede na po kayong magpahinga ng mapayapa. Hinawakan ni Althea ang kamay ni Lucas. Sa sandaling iyon, hindi lang nila isinasara ang isang kabanata ng galit at paghihiganti. Nagbubukas din sila ng isang bagong kabanata ng pagpapagaling at pag-asa. Lumipas pa ang ilang buwan. Ang pera mula sa settlement ay ginamit nila hindi para sa karangyaan, kundi para sa isang pangarap. Isang pangarap na minsan nang winasak, ngunit ngayon ay muling itinatayo. Isang araw, dinala ni na Althea at Lucas sina Celeste at Kael sa isang lugar sa Quezon City. Isang bagong gusali, hindi gaanong kalakihan, ngunit malinis at moderno. Sa harap nito ay isang simpleng karatula, Sinag Wellness Innovating for a Brighter, Healthier Tomorrow. Ano to, Mama? Tanong ni Celeste habang tinitingala ang gusali. Ngumiti si Althea at lumuhod para maging kapantay ng kanyang mga anak. Ito ang bago nating kumpanya, anak. Dito, gagawa tayo ng mga gamot para sa mga taong may sakit. Mga gamot na tutulong, hindi mananakit. Isang laboratorio po? Tanong ni Kael. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa interes. Oo, anak, sabi ni Lucas. Ginulo ang buhok ni Kael. At balang araw, kung gusto nyo, dito kayo magtatrabaho kasama namin. Tumayo silang apat sa harap ng gusali, isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng pagmamahal, sakripisyo at katatagan. Isang pamilyang nakaligtas sa pinakamatinding unos. Tumingin si Althea kay Lucas, ang lalaking sumagip sa kanya mula sa dilim. Ang kanyang kaibigan, ang kanyang kakampi, ang kanyang minamahal. Wala nang anino ng paghihiganti sa mga mata nito. Tanging pagmamahal at pag-asa na lang para sa hinaharap. Handa ka na ba, partner? Tanong ni Althea. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hinawakan ni Lucas ang kanyang kamay ng mahigpit. Ang init nito ay pamilyar at nagbibigay ginhawa. Lagi, mahal ko. Sagot niya, ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa pagmamahal na nararamdaman din niya. Lagi akong handa para sa'yo. Magkahawak kamay, pumasok sila sa gusali. Sinundan ng dalawang maliliit na henyo na siyang kanilang naging pinakamalaking inspirasyon. Ang ilaw sa loob ay maliwanag. Ang hangin ay puno ng amoy ng bagong simula. Ang legasiya ng mga Sandoval na binuo sa kasakiman at kasinungalingan ay nagwakas. Ngunit ang legasya nila, isang legasya ng pag-asa, pagpapagaling at pag-ibig ay ngayon palang nagsisimula. Isang bagong sinag ang sumisikat sa kanilang buhay. At dito nagtatapos ang kwento ni na Althea at Lucas. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Aking mga minamahal na tagapakinig. Sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Sa pagsulat ng kwentong ito, naging buhay para sa akin ang bawat karakter. Kasama ninyo akong kinabahan sa bawat pagsubok, naggalit sa bawat pagtataksil, at umasa sa bawat sinag ng pag-asa.
Naramdaman ko ang bigat ng pasanin ni Althea at ang apoy ng galit ni Lucas at nasaksihan ko kung paano nila unti-unting pinagaling ang isa't isa. Higit sa lahat, ang istoryang ito ay isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi matatagpuan sa kapangyarihan o kayamanan. Ito ay matatagpuan sa walang katumbas na pagmamahal ng isang ina, sa tapang na bumangon mula sa pagkakalugmok at sa pagpiling bumuo ng isang kinabukasan na puno ng pag-asa sa halip na magpatali sa isang nakaraang puno ng sakit. Ipinakita nito na ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagganti, kundi ang paghilom at ang pagpili sa pag-ibig. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang pinakapumatak na aral sa inyo mula sa kwentong ito? Aling bahagi ang pinakanakaantig sa inyong mga puso? Inaanyayahan ko kayong ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong bawat mensahe ay mahalaga at nagbibigay inspirasyon sa akin. Muli, maraming salamat sa inyong oras at sa pagiging bahagi ng paglalakbay na ito. Hanggang sa ating susunod na kwentuhan. Nagmamahal, Love Kilig TV.